Alin po ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sa panahon po natin ngayon? Yan po ang tema na pag-uusapan po namin. Ngayon, sa panig po ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, patutunayan ko po na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito ang iglesia na dapat aniban ng tao at iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Bagay natututulan po ni Ginoong Soriano. Ang pagtutol po niya, hindi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang iglesia na dapat aniban at itinatag ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos, kundi ang mga kaanib ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa Pilipinas Incorporated. Yan po ang kanya ititindig. Sa panig ko naman po, tututulan ko. Ngayon po, sa gabi pong ito, madali po natin malaman ang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia po, meron pong tatlong palatandaan. Simpleng-simple lang po. Ang tatlong palatandaan po ng tunay na iglesia, kinakailangan madistinggi natin, malaman po natin, maituro po natin kung sino ang nagtatag ng iglesia. Yan po ang unang palatandaan. Ikalawang palatandaan, kailan po itinatag ang iglesia kinaaniban ng bawat isa sa amin. At ikatlong palatandaan, saan po napatatag ang iglesia kinaaniban ng bawat isa sa amin. Ngayon, pag hindi po naituro ng bawat isa sa amin, nangangahulugan, naninindigan ng magkabilang panig. Halimbawa na naituro ko kung sino ang iglesyang nagtatag na kinaaniban ni Ginoong Soriano. May puntos po ako kung sino nagtatag at kailan tinatag at saan itinatag. At sa panig po naman ni Ginoong Soriano, kinakailangan sabihin niya, sino ba nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Saan itinatag? Kinakailangan sabihin niya. At sino ang naging tagapagtatag ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yan po. Kaya po, kung tayo'y nabubuhay ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo mamumroblema. Hindi po natin problema kung saan o nasaan ang tunay na iglesia. Basta tayo, paggising po natin ng linggo, ng baga, makita lang po natin na isang membro ng iglesia na ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sundan lang po natin. Sundan lang po natin kung saan pupunta. At kung hihinto sa kanyang pagsamba, nandoon na po tayo sa tunay. Sapagkat iisa po ang tunay na iglesia nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa katulad ng panahon po natin ngayon. As of 1980, sa Security and Exchange Commission, meron pong nakarehistrong 800 na pawang nagsasabi, kami anya ang tunay na iglesia. Kami anya ang tunay na iglesia na itinatag ng Diyos. Kami anya ang dapat aniban, narito sa amin ang kaligtasan. Pero ang nangyari, puro basa lang po sa Biblia. Alam po ninyo, kapag ang isang ministro o isang pastor magbabasa lang ng magbabasa ng Biblia at ipaliliwanag ang tungkol sa Biblia, hindi po natin malalaman na kung siya'y nakaanib na sa iglesia. Sapagkat wala pong nagbasa ng aklat, ng halimbawa ng abugasya. Wala pong nagbasa ng abugasya na pagkatapos ng basahin ng aklat, naging abogado. At wala rin pong doktor na naging doktor na nagbasa ng libro ng medisina, pagkatapos magbasa, naging doktor na. Wala po. Kinakailangan dadaan ka sa kuleyo ng medisina para ka maging doktor. At kinakailangan dadaan ka sa kuleyo ng tinatawag na abugasya para maging abogado ka. Kaya po ang palatandaan para malaman po natin ang tunay. Ngayon, kung ang pagbabasa ay magiging otoridad ka na, wala na pong mananalo kay R.D. Baron. Wala nang mananalo kay R.D. Baron kapag binasa ang buong aklat ng medisina. Sigurado, doktor na si R.D. Baron. At wala rin pong wala pong katalo kay R.D. Baron kung pagbabasa lang ng pagbabasa at magiging otoridad. Nandun na, otoridad na si R.D. Baron. Ang nangyari sa ating kapanahunan ngayon, maraming ministro na nagbabasa. Napakatas babahin, ititiklop ang Biblia, pakatiklop, magpapaliwanag. Wala po tayong pagtutol kung ang babasahin sa talata ng Biblia, ibabasahin lang. Wala po tayong katutol-tutol doon. Ang tututulan po natin,
yung pakatapos basahin ang Biblia, magpapaliwanag. Yan po ang problema, pakatapos magbasa, magpapaliwanag na. Paano ang pagpapaliwanag niya? Hindi pwedeng yung unawa mo, sapagkat napasulat ang Biblia, iba ang antas na karunungan ng mga apostol kaysa sa karunungan po natin ngayon. Maging sa panahon po natin, pag tinanong ko kayo, ilang zero, 1 milyon, mag-iisip kagad ang bawat isa sa atin. Yung kayang sabihin ko ang apostol, ilang zero, 1 milyon, lalong hindi kayang sagutin ng apostol. Kaya po ang Biblia, iba ang antas ng karunungan ng tao, iba ang antas ng karunungan natin sa panahon natin ngayon. Para malaman natin ang unawa ng Biblia, kinakailang manggagaling po tayo sa panahon ng apostol. Mula sa panahon ng ating Panginoong Kristo na tinuruan niya yung mga apostol nagturo hanggang sa kasalukuyang pagtuturo. Kaya po, batay po sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang iglesia itinatag. Dito po, hindi po natin pagtatalunan kung may itinatag na iglesia. Kay Diyos o kay si Kristo ang nagtatag, hindi po natin pag-uusapan yan. At hindi rin po namin pag-uusapan ano ang pangalan ng iglesia. Kay iglesia ng Diyos, kay iglesia katolika, kay anong katawagan yan. Ang pinag-uusapan po rito, alin sa aming dalawa ang tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. Ngayon, kung pangalan ng pag-uusap, hindi po yan ang tema. Ibang tema po yan. Kaya po, meron pong palatandaan sa iglesia itinatag ni Kristo. Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Ito po ang talatang palatandaan ng iglesia. Dahil dito magsiyang nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismoan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po ang palatandaan ng ating Panginoong Kristo na ibinigay sa mga tao? Ang kanyang iglesia magtuturo. Ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa lahat ng bansa. Inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro sa kanila ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Sa madaling salita, yung mga inutos, mga tinuruan ni Kristo. Kaya meron pong mga turo si Kristo ang nakakaalam at magpapaliwanag, mga apostol. Yung mga tinuruan, at yung mga tinuruan ng mga apostol, may magtuturo din, mamamatay. At pagkatapos mamatay nito, bago mamatay, may magtuturo pa rin, may tuturuan, hanggang sa kasalukuyang pagtuturo. At gusto ni Kristo, yung iglesyang itinatag niya, maging laganap, lumaganap sa buong sanlibutan. Ano po sa salitang Grego noong mga panahon na yun? Yung sinasabing laganap, gusto ni Kristo, dahil sabi ni Kristo, umayo kayo sa buong sanlibutan. Gusto ni Kristo, lumaganap. Sa madaling salita, ang laganap po sa wikang Grego, Katolikos. Ito po ay suportado ng ebidensya. Sang-ayon po sa Encyclopedia's Dictionary, sa Webster po, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang ating mababasa. Ano po ba ang ibig sabihin ng Katolikos? Sa wikang Grego. Ito po, Catholic, sa wikang Ingles. Catholic derived from the Greek word Catholicos. Universal. Roman Catholic, liberal or comprehensive in understanding and sympathy. Member of the Church Universal, worldwide, general. Ang ibig sabihin po ng Katoliko sa wikang Grego at sa wikang Ingles, ang Katoliko daw, universal, worldwide, general. Ang madaling salita, lahat sakop ng Katoliko. Nung ba itatag ni Kristo ang kanyang iglesia o nung itatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ni Kristo? Ito ba'y Katoliko na? Hindi po. Huwag pong magkakamali ang bawat isa. Na nung itayo ng Diyos o ni Kristo ang iglesia, Katoliko na ba? Hindi pa po. Sapagkat hindi pa laganap. Nasa Jerusalem pa lang eh. Pero ang balak ni Kristo o ang motibo ni Kristo, lumaganap sa buong sanlibutan. Nung lumaganap na, tinawag na Katoliko. At itong Katolikong to, mapapansin po natin, kung aatras po tayo sa panahon po natin, 1996, paatras 1995, 1994, pababa, hanggang sa panahon ni Kristo, mababalangkas po natin. Ito po ba'y suportado
ng kasaysayan. Ito po ba, may mababasa ako. Sana sa pagbabasa ko, tutulad ni Ginoong Soriano. Itong babasahin ko. Dito po sa Encyclopedia Britannica, volume 15. Ito po, ay mababasa po natin sa page 985, volume 2, paragraph 3. Ito po ang ating mababasa. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of the Apostles in 1st century AD. Maliwanag po. Naku, babalang kasing daw po anya natin ang Roman Catholicism. Mapapansin po natin na ito'y nagmula sa koleyo ng mga apostol. E ano po ba ang ibig sabihin ng koleyo? Ang koleyo po ay isang institusyon o isang asosasyon ng mga apostol. Kaya po para matuto kang bumasa ng Biblia na tamang interpretasyon, magdadaan ka sa koleyo ng mga apostol. Etong si Ginoong Soriano, nagbasa lang. Ayun, pinasok na yung sarili niya. Ito nga niya ako. Tunay na ako. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang pagpapatunay. At ito namang mga ibang sekta ng pananampalataya, magbabasa ng talata ng Biblia. Pagkatapos bumasa ng Biblia, ako na rin to. Kaya sila nagkakalaban-laban ng iba't ibang sekta. Kaya sa pagtindig, sana, ni Ginoong Soriano, tutulan niya, sabihin niya kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang tungkulin ni Ginoong Soriano. At pagkatapos, sabihin niya kailan at saan itinatag ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po katungkulan. Ako, kaya ko. Kahit na wala pang itinitindig si Ginoong Soriano, kaya kong ituro na ang kanyang kinaaniban ay hindi tunay. Huwag po kayong magagalit sa akin. Wala po rito personalan. Dito po, meron pong tema na nire-resolve kami. Hindi po ako pumunta rito, ang St. Peter Men's Society para tuliksain si Ginoong Soriano, sirain, atakin, hindi po. Kung hindi, pinagmamapuri ko si Ginoong Eli Soriano sapagkat isang Pilipino sa tulad ko na nakapagtatag o nakanamahala ng iglesia. Kung iba't ibang banyaga, mga Amerikano, mga Briton, at iba't ibang banyagang tao nakapangangasiwa ng iglesia, higit sa lahat, ako, pinagmamapuri ko, pinagmamalaki ko ang aking kababayan na si Ginoong Eli Soriano na namahala ng isang iglesia. Kaya nga lang po ang kanyang pinamahalaan ay hindi tunay. Yun po, Only 5 minutes left. yun po ang pagkakaiba. At ito, para patunayan ko sa inyo, sa pagtatanong ni Ginoong Soriano, baka tanungin niya ako, meron ka bang nabasa sa Biblia? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Abay, hindi po yan ang tema natin. Hindi po yan ang tema. Ang tema po natin, alin ang tunay na iglesia? Sapagkat, ang magpapatunay po ng tunay na iglesia, kasaysayan po. Kasaysayan ang magpapatunay na yung iglesyang kinananiban ng bawat isa sa amin nanggaling sa mga apostol. Una, bakit ko po nasabing hindi tunay ang pinangangasiwaan ni Ginoong Eli Soriano? Kailan po napatatag yan? Nito ng 1980s. Kailan po pinarehistro sa tagapangasiwa? Nitong panahon lang po natin. At saan napatatag? Sa Apalit, Pampanga po. Kaya kitang-kita po natin na si Ginoong Eli Soriano hindi po karugtong ng iglesyang itinatag ng Diyos o ni Kristo. At si Ginoong Eli Soriano, wala pong otoridad sa Biblia. Ako ang otoridad dito. Ako. Last 3 minutes. Bakit ko po sinabing otoridad? Kami. Sapagkat kami tinuruan ng pare. At yung pare nang galing nung unang siglo. Paatras. Karugtong kami ng iglesyang itinatag ni Kristo. Konting katahimikan lang po. Silensyo. Para makita po natin, para maging maganda po ang pag-uusap ng bawat isa sa amin, bigyan po natin ng katahimikan. Para lang sa gayon, magkaroon ng concentration ang bawat isa sa amin.
Dahil kung magkakaroon ng distraction, imbis na makapakinig kayo ng talagang dalisal at tunay na aral o tunay na nagaganap, konting katahimikan po. Kaya sa pagtindig ko po, bago ako magtapos, dahil mga ilang minuto na lang nalalabi o segundo, sana, pag tumindig si Ginoong Eli Soriano, ipakita niya na yung pinangangasiwaan niya iglesia nang galing sa Jerusalem. At yung pinangangasiwaan niya, kailangan nagmula nung unang siglo. At si Kristo ang nagtatag. Kaya, at pag tumutol naman siya, kailangan pakita niya kung sinong tao ang nagtatag ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kailan at saan itinatag. Pag yun ang napakita niya, nakasusunod siya sa tema. Pero kapag siya nagbabasa ng Biblia, nagpunta sa aral, kayuan niya, sumasamba sa larawan. Di sana, larawan na lang ang pinaksa namin. Kayuan niya yung mga lobong Manila, yung mga pari ninyo. So, di sana, yun na lang naging paksa namin. Lobong Manila, kayuan niya, nagbabautismo ng bata. O, di sana, yun na lang naging paksa namin. Ang paksa dito, meron tayong nire-resolve. Alin ang tunay na iglesia? Ang iglesia kinaaniban ko o iglesia kinaaniban? 1 minute and 30 seconds, ladies and gentlemen. Alin sa dalawa na kinaaniban namin, alin ang tunay? Kaya po, sana sa pagtindig ni Ginoong Eli Soriano at sa pagtatanong niya, sana naintindihan niya at nakikinig siya sa akin na yung tinitindig ko nung natapos na po ang Biblia, 1 minute. nung lumaganap ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, o lumaganap ang Iglesia itinatag ng Diyos o ni Cristo. Alin sa dalawa? Walang problema, hindi po namin pinag-uusapan dito alin ang pangalan ng Iglesia. Kahit na anong pangalan yan, wala po, hindi yan ang pag-usap. Alin ang tunay na Iglesia? Yung kinaaniban ko o yung kinaaniban niya? Dito muna ako nagtatapos. Maraming salamat, magandang gabi po sa inyo. Sino po? Nakikisingit lang po. Yung pong sasakyan na may plate number TBF 112. Nakaharang po ito. Kung nandito po ang driver, paki-ayos na lang po ang parada. TBF 112. Owner type po yan ito. Nadinig niyo po mga kaibigan ang payag ni Froilan Gasa sa side ng sa aking kanang bahagi ng Katoliko po. Ngayon po ay ibibigay natin sa mesa naman po ni Brother Eli Soriano ang microphone. Sandali lang po, share ko lang po itong oras. Magkatanong po kayo sa panginoon. Oras po ng pagkatanong ni Ginoong Soriano. Okay, ready na po, Mr. Garza? Apo. Self-examination po. Ready na po. Yes. Okay. Unang tanong ko sa iyo kapatid, sabi mo kanina, hindi ako otoridad at ikaw ang otoridad. Inuulit mo bang kinukonfirm mo? Okay. Magaling. Bilang otoridad, ang lahat ng sasabihin mo opisyal. At meron kang patutuon na yan talagang merong connection sa mga proper authorities ng Catholic Church. From the Monsignor to the Cardinal and to the Pope. Yan. Ililiwanag lang natin. Sumasang-ayon po si Mr. Liliwanagin ko na lang po, dahil dinugtungan nyo yung tanong nyo, dudugtungan ko yung sagot ko. Ang sabi ko, otoridad ako ng simbahang Katoliko. Pero ang naging sunod na katanungan, hanggang sa Papa. Sa Papa, wala akong relasyon. Kundi yung pari ko at yung pari ko may relasyon sa Kardinal. Yung Kardinal may relasyon sa Papa. Ayun nga. Maliwanag naman yun. Sabi nyo kanina bilang autoridad, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi wasto. Ang kailangan, patunayan ng kasaysayan. Tama po, ang tunay na iglesia. Ngayon ba sa pag-uusap natin ito, ibig nyo ba sabihin, hindi na tayo magbabasa ng Biblia? Magpasa kayo ng palatandaan. Hindi, tayong dalawa. Magpapasa. Magbabasa. Kasi lumalabas parang pag magbabasa lang ng Biblia, lalabas invalid na ang patutuo Sa makatid, kailangan... Mr. Moderator, di ba, nasa oras po ng katanungan. Magtatanong nga ako Siyempre, may papatanong ko. Hindi ako magpapaliwanag. Nagpapaliwanag Hindi ako nagpapaliwanag. Ito, kinulat ko yung salita mo mismo Gusto mo, i-roll natin ng text. Sige, wala namang problema. Sabi mo, kanina, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi mo mapapatunayan sakop ka na ng tunay na iglesia. Sabi mo kanina yun Tama po. Yun ang premise ko.
Kaya ngayon, susunod kong tanong, bilang authority ng Iglesia Katolika kamo, ang susunod kong tanong, ang authority ba o ang kapangyarihan para masanib ako sa, halimbawa, sa tunay na iglesia, hindi kailangang mabasa, kundi kailangang ikwento sa akin sa kasaysayan. Hindi gano'n. Hindi ba gano'n? Nililiwanag ko lang. Nililiwanag ko lang. Hindi gano'n. Nililiwanag ko nga lang eh. Hindi, kaya nililiwanag ko naman yung sagot ko. Ito pala, sabi mo hindi eh. Sabi mo, kaya hindi nililiwanag ko ang tao sagot ko. yun. Sayang oras ko eh. Susunod na tanong ko, bilang autoridad kamo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, itinitrace mo ang existence ninyo from 1996 to 1994 to 1993 to 1893 to 1793 and up to the time of the apostles. Yun ang sabi mo kanina, no? At sabi mo, kailangan pang dumaan sa kolegyo ng mga apostol. Ayan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ibig mo bagang sabihin, walang kapatid-patid yun? Yung authority na yun? Wala po. Wala. Wala. Kung mabasa ko sa Catholic Encyclopedia na libro ninyo, na may kapit, kung mabasa ko may kapit, tatanggapin mo, nagsisinungaling ka. Sasagot ako. Sagot ako. Ito ang sagot ko. Kapag binasa mo ang aklat namin, ako ang magpapaliwanag ng aklat namin. Hindi. Hindi ikaw. May paliwanag yung aklat nyo, ba't mo papaliwanag? Sino ang mas maganda magpaliwanag? Ang iglesia, ang otoridad na iglesia katolika mula sa Papa o siya? Kami! Sino ang magtatanggayan mo? Yung authority nilang mas mataas sa kanya o siya? Mr. Moderator! Mr. Moderator! Magaganda ako! Magaganda ako! Sige, ikaw na. Okay, ikaw na. Magaganda ako! Ako ang dapat tanungin, hindi ang mga tao. Oo, tama. Ito nga libro, babasahin ko para sa'yo. Saka ikaw ang magpaliwanag, ha? Ito. Susunod na tanong. Oy, mga audience, tahimik lang po. Susunod na tanong. Lahat ba ng naging papa sa Roma authority ng iglesia nyo? Lahat ng naging papa, bukod tangi at mga antipope. Ilan ang antipope? Marami! Marami. Gano'ng karami? Alam mo kung gano'ng karami? Marami! Marami. Sa panahon. May 10? Basta bibilangin ko. Meron 20? Hindi natin pinag-uusapan ng Gaano numero. katagal Marami. gaano katagal naghari ang mga antipope? Aba, matagal na panahon niya. Sa makapit, doon sa panahon ang naghahari, isang papang hindi kinasiyahan ng Diyos. Tuloy-tuloy pa ba ang autoridad ng Iglesia Sasagot Katolika? ako! Sasagot ako! Sige, sumagot ka. Ito, sagot! Ito po ang sagot. Nung magkaroon po ng antipope, nung panahon na magkaroon ng tatlong papa, yung dalawa pudot peke, yung isa genuine. Kaya tuloy-tuloy ang pagkakapapa. Ganon. Sino yung peke? Sino-sino yung mga peke at sino-sino yung genuine nung magkaroon ng tatlong papa? Gusto mo? Babasahin ko kayo. Natural gusto ko. Kaya ako nga tinatanong sa'yo eh. Sino ang genuine doon sa tatlo? Sige, sasagot ako. Sige. Hindi, ito. Ang mga unang naging antipope, nung panahon po ng 217, si Hippolytus. Sino yun? Nung 251, sinabot yan. Ayan. Nung bang Sandali lang, sumasagot pa ako. Hindi pa dumarating tayo dun sa tatlong hindi papa. naman yung tanong ko sinasagot mo. Sabi mo yung tatlo eh. Ay sabi mo, ang sasagutin mo yung tatlo. Nung magkaroon ng pagkakaiwaiwalay, napumpisa ka ng 217, kaya pumapasok ako, maliligaw ng tao. Kaya nga, Nung 217 ba? Tatlo ba ang papa ng 217 o isa lang? Sumasagot ako. Sumagutin mo. Sumasagot ako. Kaya, Sagutin mo nga. tinanong. Nung bang 217 na binasa mo na unang magkaroon ng antipope, tatlo ba papa nun o isa lang? sasagot ako. O sige, sagot. Ang tanong kasi ni Ginoong Soriano, ilan ang naging papa? Kaya ang sagot ko, kaya ang sagot ko, maraming naging papa. Oo, binasa mo ngayon yung Paano maliwanagan 217? siya? Ito na sa tatlong papa. Huwag kang mainit, Ginoong Soriano. Huwag kang mainit, darating ka sa tatlong papa. Ba't ako mainit dahil mauubos ang oras ko? Kaya, ano mo na, Binasa mo kanina yung 217 na unang-unang antipope. Ang tanong ko sa'yo maliwanag, nung bang 217 AD? Tatlo ba ang papa nun o isa lang siya? Kaya nga sinasagot ko Sagutin mo siya. na, tatlo o isa lang? Isa pa lang. Ay, isa pa lang! Sa makatwid, kung isa, noong pang 217, napatid na ang otoridad ng Iglesia Katolika. May papa! May papa nga, antipope yan! Antipope sa demonyo! Sa demonyo, ibig sabihin ng antipope! Sa demonyo, kayo may sabi nun. Antipope, ikaw nagsabi nun. Noong 217 pa lang, as early as 217 AD, napatid na ang kapangyarihan nila! Ang genuine, ito si Pepe. Nakasiwa! Okay,
susunod na tanong. Susunod na tanong. Susunod na tanong. Hindi pa ako nakakasasagot doon sa tanong ni Ginoong Soriano. Kasi magandang tanong ah. Kinagano ko sa'yo, yung oras na 3 ang papa. Ang sukat ang binasa mo yung iisa lang ang papa. Hindi ka marunong sumagot sa tanong. Oh, di ba? Ganito lang ang gagawin natin, no? Kung ano ang tanong, yun lang ang Sagot. Yun ay sinasagot ko nga eh. Hindi nga yung Kanina, kanina. Okay, oras ng moderator. Patuloy natin kung Pero ito yung yung oras sinagot mo. ng paliwanag. Tapos na yung paliwanag, kaya kailangan puro sagot naman ngayon. Oh, yun. Salamat po, Mr. Ginoong Moderator. moderator, hindi po kailangan ng paliwanag dito eh. Tanong at sagot lang eh. Bayas ang moderator eh. Bayas ang moderator eh. Hindi po, kasi hindi po ako bayas si Alam. Kasi ba, brother, ikaw moderator. O, si brother. Oh, Hindi kasi, wala, no? Ganito. Teka, magpapaliwanag muna ako, ha? Kasi, hindi, ganito. Hindi, patay mo oras, patay mo. Hindi kasi ganito, no? Kanina, nagpapaliwanag, ano? 20 minutes nagpaliwanag. So, oras ng magkatarong. Kailangan, pag tinulong, tanong at sagot lang. Wala nang masyadong nakapagpaliwanag. Dahil yung pagkatarong, hindi mo na oras din yun. Magtanong namin, ganun ka rin. Para kayo lang. Tanong at sagot lang. Hindi yung pagpaliwanag. Hindi. Kasi intense lang, ano? Mamaya ganun din. Ngayon, kinat natin, so yung oras na yun, ipuputol natin. Ilang minuto natin na kanina? Minuto? Hindi, kanina, nung nagsasalita ako. O, 2 minutes pa. Yan partida ko na. Sige, partida ko na. Pwede ba akong makakapiraso lang, Mr. Moderator? Kung hindi tayo maniniwala sa moderator at sa timekeeper, ang pa pambira naman. Ano ba naman klaseng usapan nito? Hindi kasi, kaya natuloy yan. Sabi mo, No, para sa inyo, kaya natuloy yan. Para sa ating lahat. Wala naman daw akong kinakampiyan. Hindi ako kasabi rito. Hindi rin ako kasabi rito. Kaya lang, may oras ng pagpapaliwanag at may oras ng pagsagot. Nauna yung paliwanag, kaya ngayon, tanong at sagot. oh, bilang timekeeper. Pero, Teka muna po, sandali. Bilang timekeeper, ito po, 10 minutes na. Oh. Time is up. Oh, yan. Oh. Ako po timekeeper. Sabi niya po sa akin, kanina, nire-reset ko po. Nag-umaandar po itong ano, inutusan po ako ng ano. Hindi, ang sabi ko kanina, tanggalin mo yung baterya kapag ako nagsalita dahil time out yun. Dahil ako nakakita eh. Tapos sabi mo sa akin, ilagay yung baterya. Kaya ako anong nasalita? Friendly lang po, pare. Friendly lang. Ano, kaya mo ba kayo? Yan, time limit eh. Oras ito. Okay. Po ako sa timekeeper na sa moderator. Maraming salamat po sa inyo. At naunahan niyo po ang posisyon namin. Salamat. Ito po, bago po lahat, ito lang po, friendly lang po to ha, friendly. Oh, wala pong ano to ha. Yung boksingero po, Hindi kaya yung lumalakas ang boses, ano? tama po. Wala lang away. Oh, tama po. Kasi sa boksingero, pagdating po ng last round, yung final round, pasag na mo ka, niyayakap pa eh. Ha? Kapakawalan eh. Ito, ganun po sana. Hindi naman tayo nag-boxing. Ha? Maraming salamat po. Baka palitan niyo po ako rito. Sana po, kahit yung timekeeper. Oh. Oh, palibago na naman to. Okay, ready na po, 20 minutes. Kaya ginawa ko, sorry. Oh, ito pong 20 minutes na to ay para kay Brother Eddie Soriano. 20 minutes time. Opo, ito po, yan, oh. Nakita niyo po, Amanda. Oh, go! Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una, sabi niya walang personalan. Pero pinersonal niya na ako kanina. Hindi siya totoo kung magsalita dun sa ginagawa niya eh. Sabi niya, hindi nakabasa ka lang ika, isasaksak mo na sarili mo. Eh, ito kasi Soriano, nakabasa na, sinaksak na sarili niya. Hindi ba personal mo? Ako na pinag-uusapan nun, hindi na yung checks namin, at saka ikaw, hindi na rin ikaw eh. Na may personal ka rin. Tuturuan lang kita doon salitang walang personal. Ako, ang sasabihin ko sa'yo, hindi ikaw, dahil alam ko namang ano ka lang din eh. Hindi naman ikaw ang authority, bagaman sinasabi mong authority ka, tatanggapin ko na rin, granting, pero without accepting it fully because I know of the Catholic authorities. Oh, meron tayong otoridad na kinikilala. Iba ang sinasabi ng otoridad niya kaysa sa kanya. Kaya sa cases na magkaiba sila ng Papa sa sinasabi, sino ang paniniwalaan nyo? Si Mr. Garza o ang Papa sa Roma? Siyempre ang Papa kung tunay na Katoliko kayo. Ayun. Unang-una yung sinabi niya kanina, ano daw ang palatandaan ng tunay na iglesia? 3 raw. Ewan ko kung saan niya binasa yung kailangan 3. Ang akin 10 eh.
Bakit niya tatlo? Kanya lang yun. Wala naman siya binasaan. Ang palatandaan dapat tatlo. Sa binasa, ni sa Catholic Encyclopedia, ni sa Encyclopedia Britannica, ni sa Biblia, wala yon. Na tatlo. Ang palatandaan ng tunay na iglesia, marami. Tandaan niyo ang tema, which is the true church. The true church. When we speak of the true church, from its name up to its doctrine, make up the true church. Sasabihin mo hindi kasama pangalan. Saan mo na hagilapi ako, otoridad ka? Ha? Pwede bang yung tunay na rosas ay pangalanan mo ng nasagpagita? Hindi pwede. Yung tunay na ginto, hindi mo pwede tawagin tanso. Matatanso tayo lahat dyan. Ang tunay na iglesia ho, kaya magiging tunay, it conforms with every biblical standard, not human standard. Tandaan nyo, ang magpapakilala ng tunay, walang encyclopedia, walang librong ginawa ng tao, ang magpapakilala ng tunay, ang Diyos, at tanging siya lang. Ano katunayan? Pakinggan nyo sa unang Juan 5:9, ganito ating mababasa. Sapagkat, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Alin ho mas dakila? Yung Diyos. Sino gumawa ng Encyclopedia Britannica? Nung basahin niya ng Iglesia Katolika, traces its origin back to the time of the Apostles. Sino nagsabi doon? Ang Catholic at ang Encyclopedia Britannica ba nagsabi noon? Kung aaminin lang ni Mr. Gracia, Miss Garza, na misunderstood niya yung binasa niya. According to the Encyclopedia Britannica, the Catholic Church traces its origin from the time of the Apostles. It is not the Encyclopedia Britannica that traces the origin of the Catholic Church from the time of the Apostles, but it is the Roman Catholic Church. That's wrong. Sila magsasabi na sila galing pa sa panahon ng mga apostol. Pero lalong magaang sa akin patunayan kung hindi yun ang tunay na iglesia. Kung sila'y mag-uumpisa pa sa panahon ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol may hula, pagkaalis nila ang lilitaw mga limatik. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa, sa 20, ang hula ng mga apostol ganito. 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lobo, na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama, upang mga dala ng mga alagad sa kanilang ulihan. Ayan, meron lilitaw ng mga masasamang tao. Ito po ay mababasa natin sa 26th translation of the Holy Scriptures. Ito po babasahin ko. Ang sabi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit hath appointed you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. At pinasabi po rito, to feed the church of God. Hindi yung Holy Roman Catholic Apostolic Church. Hindi. To feed the church of God. Sa saling Tagalog, Iglesia ng Panginoon. Bakit sinabing mag-ingat kayo na sa Iglesia ng Panginoon? Bakit pinag-iingat sila? Meron ho kasing mangyayaring apostasye. Merong isang malaking na pangyayaring magaganap sa pagkatapos ng kaarawan ng mga apostol. Babasahin po natin, tutuloy po natin, no? Ang sabi dito, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sisirain yung kawan, mabasakit. Tapos, and also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ayan. Kaya, alam nyo, may hulang sinasabi si San Pablo na pagkaalis nila, may papasok na mga sabihin na nating mga pilyo, mga loko, ha? Na yung kawan, ililigwawa sa akin. They will not spare the flock. Tapos ilalagay yung mga alagad sa kanilang hulihan. Sila ngayon ang maghahari. Merong hiulang ganyan.
Ngayon, sinasabi ng ating kapatid, nung tinanong ko siya, tuloy-tuloy ba ang authority ng Iglesia Katolika nung unang panahon? Sabi niya, tuloy-tuloy daw mula sa panahon ng mga apostol. Sabi niya pa rito, kailangan maging pumasok ka sa College of the Apostles. Ha? Meron palang college sa mga apostles. Ang alam ko, College of Cardinals. Yung nagtitipon sa Sistine Chapel pag nawawala ng Papa. Pero yung College of the Apostles, asan sa Biblia yung College of the Apostles? Ha? Meron ba nun? College of the Apostles? Basahin mo, kapatid. Kahit saan mo basahin Biblia, at napapayag ako, basta sa Biblia mo lang basahin. Kasi yung mga apostol, ang sabi sa Biblia, tinan ninyo ang kanilang kalagayan. 4:13 ng gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. At napagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Therefore, di pala umatin ng college yung mga ako. Walang pinag-aralan, mga mangmang may college. Ni elementary nga, wala ay Ayun ang mahirap pag walang Biblia. Maloloko na tayo, lahat ng magkukwento, pwede na ikwento. Bakit? Walang Biblia, walang standard of true basis of faith. Ngayon, gusto ko lang na huwag pong mailigaw ang kapwa ko. Ano? Huwag kayong maniwala doon sa sinasabing kailangan niko ang tunay na iglesia malaman kung sino ang nagtatag, kailan itinatag, at saan napatatag. Yan ang kanyang tatlo. Ha? Ako naman, ang tunay na iglesia, kailangan patunayang buo ng Biblia mula pangalan hanggang doktrina, hanggang mga aral, hanggang sa lahat ng kanyang mga aral. Kung pwede mo pang patunayan yung tunay na hindi mo kukunin yung aral, ano yun? Ha? Eh sabihin mo man tunay ka tunay, pagtapos pag pinasok kita ang aral mo, puro aral ng demonyo, paano mangyayari yun na yun sa Diyos? Ha? Naniniwala ba kayo na mayroong mga aral ng demonyo? O, pakinggan nyo. Sabi ng mga apostol, pagkatapos nila, dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw nung panahon mga apostol, pinaalam kay Timoteo, buhay pa si Timoteo noon, magaganap na ito, na ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaibabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabagak, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang hati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ito hula ni Pablo, meron tatalikod sa pananampalataya ang gagawin, mga aral ng mga demonyo. Ano yung mga ipangangaral nila? Meron silang pagkakanlungan, ipagbabawal nila ang pag-aasawa, at ipag-uutos lumayo sa karne o sa lamang hati. Sa kasaysayan ng religion, if you have to read the history of religion, aling iglesia ang kauna-unahang kinasuparan nun na nagbabawal ng mag-asawa? Ayan. At lumalayo sa lamang hati, yung bihilya. Ha? Ayan ang dapat nating maintindihan. Eto, ang kauna-unahang batas sa pagpapairal ng di pag-aasawa ng pari ay pinagtibay sa kapulungan ng Elvira, Canon 33, sa Espanya noong 300 taon humigit kumulang. Ang mga obispo, mga parit, mga diakono ay tinitiwalaan kapag sila'y namuhay na may asawa at nagkaanak pagkatapos na maordinahan. Ang ganyang uri ng batas ay pinagtibay ng kapulungan Romano sa ilalim ni Papa Siricius 384-399 AD na sumulat sa Espanya at sa Afrika upang ipatupad ang utos. Ilang taon pagkatapos, si Papa Inocencio I, 402 to 417 ay sumulat ng gayon din kina Obispo Victricius ng Rouen at Exuparius ng Tulong. Sa panahon ni Leon Daquila, 440 to 461 AD ang batas ukol sa hindi pag-aasawa ng mga pari ay naging sapilitan sa buong kanluran. Referensya, question back by Conway, page 313. Sa mga tweet, maliwanag na ang kauna-unahang iglesia ang nagpatupad ng bawal mag-asawa ay ang Iglesia Katolika. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na yun ay aral ng mga demonyo. Pero may sinasabi ang Biblia na mayroong lilitaw pagkatapos ng mga apostol magtuturo ng aral ng mga demonyo. Bakit aral ng demonyo? Eh nagpapakunwari eh. Pero mo bawal mag-asawa pero may anak. So paano yun? Hindi ba? Kaya yan ay isang kasaysayan, hindi naman natin maaalis sa kasaysayan yan. At wala naman pwedeng magdemanda sa akin pag binasa kong kasaysayan. Oh,
Meron akong libro ng mga kasaysayan ng reliyon. Ngayon, hindi mahalaga yung kasaysayan ginawa ng tao. Mahalaga sa lahat kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Asan ang patutuo ng Diyos? Nasa kasulatan. Paano sasabihin mo, babasa ka lang ikaw babasa? Meron ba ikaw abogado, babasa lang ng babasa, abogado na? Tama yun. Lalo man nagbasa lang nagbasa, abogado na eh. Kukuha ka pa ng bond. Kaninong standard yun? Standard ng gobyerno yun. Ba't may sasaksakin sa gobyerno sa pag-uusap reliyon? Sa standard ng Diyos, pag nagbasa ka ba, pwede ka na o hindi pa? Basa. Sa 1:3 ng mga Apokalipsis. Pakinggan mo. Mapalad, blessed, mapalad ang bumabasa. Siya walang kwenta bumabasa. Magkaiba, no? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at nagsisitupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ano requirement para maging mapalad ka? Bumasa, pakinggan, tuparin. Pag tinupad ko, kumbawa, nandito ako sa Pilipinas, tinupad ko yung nabasa ko. Sapat na ba yan o hindi? Basa ulit, pakinggan nyo kung sapat. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, si Pedro may sabi hindi siya. Ano sabi ni Pedro? Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is not a respecter of persons. Kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran at pumasok sa college ng mga apostol. Ay, wala pala yun eh. Wala yun. Uulitin ko bata ho. Uulitin ko bata. Ang sabi ni Pedro, tunay nga natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kundi sa bawat bansa, hindi sa Roma lang. Sa bawat bansa. Siya na natatakot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Tinatanggap o hindi? 5 minutes na. Takot ka lang sa Diyos at gumagawa ka ng katwiran, tatanggapin ka niya. Alin yung katwiran gagawin mo para matanggap ka ng Diyos? Katwiran ng tao? Pakinggan nyo sa Roma 1:16-17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Sapagkat dito sa Ebanghelyo, nahahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Aling katwiran ang gagawin? Ang Ebanghelyo. Sapat na ba ito, mga kapatid, para maligtas tayo at maging dapat sa Diyos? Pag may nagsabing kulang ito, hindi sa Diyos yun. Antikristo yun. Anti-Diyos yun. Anti-apostol yun. Yun ang sa demonyo. Yung pag nagsabi hindi sapat ito. Saka makakakita ng talata sa Biblia na sinabi ng Diyos, hindi sapat yung Ebanghelyo para maligtas kayo. Yun nga Ebanghelyo, magandang balita ng kaligtasan eh. Paano hindi magiging sapat yan? Pakinggan nyo ang katunayan. Sabi ni Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo, walang kasaysayan, walang world history, walang botanika. Ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na inyo naman pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo! Sapat o hindi? Napakalakas tanga naman ng taong ayaw kumilala rito. That's 3 minutes. Kaya, ang masasabi natin mga kapatid, basahin natin sa Biblia Katoliko, baka hindi naman sapat sa Biblia Katoliko. Pero kung naniniwala, pareho lang naman yan. Ipakinggan nyo sa Biblia Katoliko. May pirma ni Cardinal Santos, Arquiepus Manilensis. Ito sabi, ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap at pinananatilihan. Dahil dito, ay maliligtas kayo. Kita nyo? O, maliligtas ba? Kung, meron ka pala, meron ka doon. Kung tutuparin ninyo ang aking ipinahayag, maliban na kung naging walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Ayun. Sapat naman pala, tutuparin mo lang. Nabasa mo, tuparin mo lang, hindi na kailangan ng College of the Apostles na pasukin mo para matanggap ka ng Diyos. Hirap na ito, paano wala pang matrikula? Ang college mo may matrikula, ang mahal-mahal pa. Paano wala pang matrikula, wala na kaligtasan? Pabira naman. Wala naman ganun eh. Ang hirap tayo, gagawa tayo ng sarili natin standard. Tapos, ang tanong ko ulit,
nung ang Iglesia Katolika ba, nung ang Iglesia itinatagba ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, narito pa si Kristo sa lupa, yun ba'y Katoliko o yun ba'y laganap? Laganap o hindi? Noon ba hindi pa laganap? Hindi pa totoo yung Iglesia na yan o totoo na? Sabihin mo pag hindi laganap hindi pa Diyos. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Siya rin ang kumakain ng kanya sinabi. Ha? Anilang tunay, si Kristo nagtatag o ang Diyos. Hanggang pumalik si Kristo sa langit na nagtatag, laganap na ba o hindi pa? Hindi, 500 lang ang miyembro mahigit eh. Ha? Tapos makapalik siya sa langit, nadagdagan ng 3,000 sa araw ng Pentecostes. Pagkatapos inintay pang matawag si Pablo para lumaganap sa mga hintil, pero hindi rin nakarating sa Pilipinas noon. Sa nakatwid, hanggang noong 1521, na pumarito si Magallanes dito, hanggang noon ang Katoliko, hindi pa rin totoo dahil wala pa sa Pilipinas. Kung ang kailangan ay laganap agad, ha? Mali yan. 1 minute na lang po. Yun po ang ating masasabi dyan. Kaya, alam nyo, huwag kayong papadaya mga kapatid. Mas maganda. At tandaan nyo, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yun. At ang Diyos kung magpatotoo, nasa Biblia ang patotoo, wala sa mga kasaysayang ginawa ng tao. Mamaya, patunayan natin sa kanya kung reliable lahat yung pinagbabasa niya kasaysayan na yan. Reliable ba yan? Yun lang cry of balintawak, 2 peche. Dito na lang sa Pilipinas yun, ha? Hindi mo malaman kung alin ang tamang pecha ron. Cry of balintawak lang. Yung pang 217 AD, babasahin mo sa akin. Bagay, maganda yan. Napatunayan ko, 217 AD pa lang, may anti-pope na, anti-Kristo. Yung napatid na napatid. Yun, maraming salamat po. Time is up, ladies and gentlemen. You have just heard Brother Eric Soriano, and now we'll go to Roland. He will set the clock, ladies. Okay, pwede na po magtanong, Ginoong Soriano. Pwede, hindi naman pwedeng hindi Okay. Ginoong Soriano, ito po ang unang tanong. Kilala po ba ninyo kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi. Hindi mo alam? Hindi. Tahimik lang po, tahimik lang. Mahinig lang, naubos yung oras ko eh. Silence. Kanina, alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng college? Naiintindihan niyo po ba yung salitang English na college? Paano yung pamantasan? Pamantasan. Sigurado kaya kayo? Oo, ba't hindi? Ang college, sa yung UP College, pamantasan. Sandali lang, ang katanungan ko, sagutin nyo. Sigurado ba kayo sa diksyonaryung Tagalog na ang koleyo, pamantasan? Hindi ako sigurado. Hindi pala, okay. Okay. Nasagot na. Hindi ganun. Hindi ako sigurado sa diksyonaryong Tagalog na wala ka naman sinasabi ko alin Tagalog yun. Baka ang gumawa ng Bisaya, paano ko maniniwala ron? Sabihin mo muna kung anong diksyonaryong Tagalog. Merong 1,000 diksyonaryong Tagalog. Mr. Moderator, Sagot niya na kanina. ang tanong ko. Yun ang sagot ko. Yung sinabi mong diksyonaryong Tagalog, sino gumawa? Sabihin mo muna sa akin. Okay. Mr. Moderator, wala sa posisyon si Ginoong Soriano na magtanong. Nasa posisyon ako na magtatanong. Bakit siya? Yung nasagot ko eh. Yung nasagot ko. Sabihin mo muna sa para kompleto ang tanong mo. Sabihin mo muna kung gumawa ng diksyonaryong Tagalog. Oh, yun. Ano na ba, magtatanong na? Sige. Pwede po ba i-pair lang natin yung lakas ng mic? Mahina itong mic ko eh. Natatapakan eh. Gusto mo, balik tayo. Hindi, yung... Hindi, sandali lang. Hindi, cut mo lang ang time. Cut mo lang ang time. Okay. Cut mo lang ang time. Moderator. Balik. Kapatid, talong. Sandali lang, wala lang naman time. Ano? Pinaghihinalaan nila ang ating kontrol gumagawa ng masama. Ang tanong ko, you belong to the one of the biggest church in the world. Ba't hindi ka nagdala ng microphone mo? Wala ka pala tiwala sa kapwa mo tao eh. Kami po naparito sa imbitasyon po. Isipin mo, Imbitasyon po. kahit inimbat-bitihan ka, wala naman nakalagay na kami pati ang mag-aayos ng mic mo. Pero papayag na rin kami. Huwag mo lang paghinalaan yung controller. Direktong insulto sa kapwa mo tao yan. Dahil, sama yan. Okay. Wala sa moralidad yan. Kahit anong moralidad, di pwede yan. Okay, Mr. Moderator, konti katahimikan lang po.
Binasa niyo po kanina, mapalad ang mga bumabasa. Yung po bang kapalaran ng pagbabasa para sa lahat ng tao o para sa inyo lang? Para sa lahat ng tao yun. Pag ang babasahin mo, Hindi, Biblia. nakasagot na. Sa pagsasabi po ninyo, Ginoong Soriano, na ang kapalaran ay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Yung po bang taong no read, no write, may kapalaran pa dyan sa pagbabasa? Meron no? Ang taong hindi marunong bumasa, Meron. ay Wala. hindi nasagot! Mr. Moderator! Meron. Yung po bang Meron. sandali lang, ulitin ko, tanong ko. Ulitin ko. Sige. Ang unang tanong ko, yung po bang pagbabasa, sabi ninyo, kapalaran para sa lahat ng tao. Oo. Walang tinutukoy kung anong tao. Oo. Pangalawang tanong ko, yung po bang taong hindi marunong bumasa, may kapalaran pa ba dyan? Nakalagay doon, makikinig eh. Pambira ka naman, no? Okay. Hindi pa rin nasagot. Okay, sandali lang. Hindi mo. Okay. Ang sabi ni Ginoong Soriano, ito, follow-up na tanong. Ang sabi ni Ginoong Soriano, kapag hindi marunong bumasa, meron daw magpapaliwanag, makikinig. Kung bigay. Hindi na nasagot. Hindi na Kaya nga may Biblia braille eh. May braille na Biblia. Nakaibig lang mo para sa impormasyon itong kapatid na ito. Buti nakalaban mo ko, naliwanagan mo yan. Okay, magandang harap po. Di ba kung nakalaban, di mo maliliwanagan yan. Ang ingay ng tao, hindi tayo makapagtatanong. Konting tahimik lang po, hindi makapagtanong ng maayos. Tahimik! O, patayin ang oras muna, patayin ang oras. Ayun ba? O ito Hindi, tuloy na natin. Konti katahimikan lang. O 4 minutes pa nakalipas. Sinabi nyo kanina, sa pagtatanong nyo sa akin, na noong 217, na sinabi nyo naputol, sa abot ng inyong pagkaalam, sinong papa yung binanggit ko kanina? Eto. Noong 217. Babasahin ko sa listahan ng papa. Sabi nila, tinatanong ko kayo, hindi ko kayo pinagbabasa. Sabi, Hindi ko kayo pinagbabasa. Hindi, babasahin ko nga. Hindi ko kayo pinagbabasa. Sandali lang. Sasagot ako eh. Alam ba ninyo, hindi nyo alam? Sasagot ako, eto, alam ko. Ang tanong ko. Babasahin ko. Another question. Huwag na lang pong basahin. Sasabihin ko na lang, si Calistus. Not valid yun. Dahil sinabi ko, huwag nang basahin. O, sige. Tanong pa ulit. Kung ganito po tayo kaingay, ini-wave ko na yung tanong ko. Marami akong katanungan na dapat sana maliwanagan Tanong mo. mo, matatanong naman yun eh. Kaya lang, ang maingay ang tao. Patayin mo muna yung oras para hindi sayang. Konting katahimikan lang po, pabayaan nyo sa dalawang nag-uusap. Okay, ano, bubuksan na ang oras o hindi pa? Okay, buksan na ang oras. Okay. Ginoong Soriano, sinabi ninyo sa pamamagitan ng pagbabasa, maiintindihan ang Biblia. At sinabi ninyo rin kanina, na sa pamamagitan ng pagtuturo, mauunawaan ang pananampalataya. Wala akong sinabing ganon. Kasasabi nyo kanina eh. Wala. Kung hindi pagbabasa, pakikinig. Ayun, yun. Pakikinig. Wala namang pagtuturo ko sinabi, pampira ka naman. 1-3 yung binasa ko, walang pagtuturo ron. Sabi doon, mapalad ang bumabasa at nakikinig at sumusunod. Yan, tumutunog. Ang katanungan ko, Mr. Moderator, hindi ako sinasagot, ginugulo yung tanong ko eh. Pero ganun pa man. Ang gugulo yun. Pinapaliwanag ko yung tinanong mo eh. O ngayon, ito, katanungan ko na naman. Sino po ang napakinggan ninyo? Kaya kayo nagkaroon ng pananampalataya. Sino? Sino ang napakinggan ninyo? Si Jesus. Napakinggan nyo o nabasa nyo? Si Jesus, napakinggan ko. Napakinggan nyo si Jesus? Okay. Oh, sinagot na, napakinggan daw. Kailan po, kung sinasabi ninyo, napakinggan nyo si Jesus, sa abot ng inyong kaalaman, kailan nabuhay si Jesus? Kailan nabuhay? Oh. Ano ibig mo sabihin nabuhay? Kailan naparito dito sa daigdig natin? Akala ko nung mabuhay sa mga patay eh. Oh. Nung naparito sa mundo natin, O, kailan po? more or less mga year 2 or 3 BC. Tao na po ba kayo doon? Hindi pa. Hindi pa ako tao. Bakit yung sinabi napakinggan ninyo? Eh, ayon sa Biblia eh.
Ayon sa Biblia, nasa na po, babasahin ko. Oh, hindi ko pinababasa. Tahimik! Tahimik! Karapatan ng nagtatanong na huwag niyang babasa. Oh, karapatan ng nagtatanong na Okay, huwag wait lang, basahin. wait lang. Huwag niyang basahin. Wait na. Binawave ko na ang katanungan. Sige na, okay na. Simulan na. Oo. Oh, tapos na po ang oras niya ng pagtatanong. Salamat po. Winawave na po ni Mr. Froilan Garza. Pagkabat hindi na po natapos ang oras, meron pa pong 2 minutes, ay niwawave niya po. Now, ladies and gentlemen, 20 minutes, papahayag niyo po, no? 20 minutes, no? Seset ko po. Oh, ano po, at yung pong mga bisita, na kapwa natin bisita, medyo naiinitan at naiingayan. Konting tahimik daw po. O, tinatawagan po ng pansin yung mga tao po rito, no? Sabi po nung Mr. Froilan Garza, nahingayan po, kailangan po ng konti silensyo. Huwag na po konti, marami na. Damihan nyo na po para maganda po ang ribatan nila. Di po natatanong, ito pong, sino po ba pangalan nyo? Danilo Sanchez. Danilo Sanchez. Ako naman po si inyo, Ikachi Miranda, ano po. Sige po, set up po ba natin? Sige, set po. Magiging matahimik po ang lahat Ito, ladies and eh. Set ko. Ito po ang ikalawang tindig ko, mga kasama. Sana sa tema ng aming pinag-uusapan ni Ginoong Soriano, huwag po siyang pupunta sa ibang tema. Ano ginawa po ni Ginoong Soriano? Imbis na patunayan ng kanyang iglesia kinaaniban, ang nangyari, nagbabasa ng talata ng Biblia. Nagbabasa, hindi yan ang tema eh. Yung doktrina na sinasabi niya, ano ang mga doktrina yung binasa niya? Yung daw patutuo ng Diyos, higit kaysa sa patutuo ng tao. Natural! Alam po ba ninyo yung patutuo ng Diyos, higit sa patutuo ng tao? Sino po nagpapatutuo? Yung mga apostol. Yung mga turo ng apostol. Yan ang aming sinusunod. Dahil sarugtong kami nung iglesyang itinatag nung unang siglo. Si Ginoong Soriano, walang naipakita. Nagbasa lang ng Biblia. Na yung binabasa niya, binibigyan niya ng sariling interpretasyon. Yung mga nakasulat, hindi po namin pinagtatalunan. Ang lahat po ng nakasulat sa Biblia, hindi po namin pagtatalunan. Ang pinagtatalunan lang po namin, yung pagkatapos na magbasa, isasarado niya, magbibigay siya ng ibang interpretasyon. Para sinabi na gawa ng tao. Kaya nga tinanong ko sa kanya ito po bang kuleyo, naiintindihan mo? In English lang naman yung naibig sabihin samahan ng mga apostol, asosasyon ng mga apostol. Simple. Kaya ang mga apostol ba may samahan? Meron. Kaya meron silang kuleyo. Ano ba itong binasa ko? Encyclopedia. Sino sumulat? British. Ano ba ang wika ng British? Di English. Pag tinagalog natin, samahan. Simple Tagalog. Ang ginawa ni Ginoong Soriano, mula sa English, pinasok yung Tagalog na Biblia. Ang kailangan ni Ginoong Soriano, ipakita niya na yung pinarehistro niya, iglesyang tinatag ni Kristo. Pata sinabi niya, pagbabasa. Pag nagbasaan na, magiging otoridad. Kung otoridad ang lahat ng ang posisyon ni Mr. Soriano, kung ang lahat nagbabasa ng Biblia, magiging otoridad. Di lahat ng mga iglesia dyan, naglipa na yung 800 dyan. Di lahat yan. Tunay. Hindi po ganoon. Kaya nga, maging kayo. Kung ang pag-uusapan namin aral at aral, hindi po ninyo maunawaan. Hindi nyo maiintindihan sapagkat hindi ninyo alam ang tunay na aral. Kaya hindi ako pupunta doon sa tema na tungkol sa aral. Ang pinag-uusapan dito, yung tunay na iglesia na kanyang kinaaniban at kinaaniban ko. Biro nyo, hindi nyo pa pala alam kung sino nagtatak ng iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Tinututulan niya ako. Kaya ako malakas ang loob kong tutulan si Ginoong Soriano Alam na alam ko yung kinaaniban niya, pinarehistro niya lang. Alam na alam ko, kaya tutulak ko
At yan ay kinarehistro, nagsimula noong 1980s. Kaya nung pagtindig niya kanina, hindi niya binanggit ko, tinutulan man lang yung sinabi ko. Patapos tinanong niya ako, ilag na ilag siya dito sa 217. Kaya nung tanongin niya ako, sino ang papa nun? Sino ang papang antipope nun? Eh natural, iisa ang antipope, pero meron genuine na papa. Sino yung genuine na papa? Maliwanag, ito, si Callistus. Sino po yung antipope? Si Hippolytus. O di isang genuine, isang tunay, ayaw niya akong babasahin. Dahil, mapigbabibisto ko siya. Ayaw niyang babasahin kanina. Kanina, yung tinatanong niya ako, ayaw niya akong babasahin dito. Ngayon, bakit hindi ko siya pinabasa? Eh, dahil ang mangyayari, hindi sasagot sa tanong eh. Kaya inuubos ang oras ko eh. Kaya kung gusto niyo na maging maayos, maging bukas sana isipan natin. Bukas sana isipan natin. Ngayon, pupunta tayo dito. Dito sa sinasabi na binasa ni Ginoong Soriano sa Gawa 20:28, binanggit niya. Ano po ang nakalagay doon? Alam na po ninyo. Hindi ko na po babasahin isa-isa dahil binasa niya na po. More or less, alam po ninyo ang buod. Napakabatay daw niya, sabi ni Ginoong Soriano. Pagkamatay daw niya ng mga apostol, may papasok na ganid na lobo. Hindi mga papatawad sa kawan. Natural. Sino po yun? Sa kasaysayan, alam po ba niya yun? Kung sino? Ayan. Yung ganid na lobo. Eh, nung mga panahon po nyo, nagkaroon ng persecution sa mga Romano. Yung mga Romano, pinagpapapatay ang lahat ng mga Kristiyano. Kaya tanong ko, kung kami yun. O, di sana sinagot niya. Kailan nga patatag ang Katoliko? Di sana sinabi niya, pagkamatay na apostol. Eh, sabi niya, hindi niya alam eh. Kaya ngayon, unting-unting natututo na si Ginoong Soriano. Kaya isang bagay na na-share ko. Konting katahimikan lang po. Tahimik po, tahimik. Alam po ninyo, sana kung papaano kami na mga pumunta rito taga St. Peter, kung papaano na si Ginoong Soriano nagpapaliwanag kanina, naging maginoo kaming nakikinig. Sana maging maginoo rin kayo makinig habang ako po'y nagsasalita. Maging pareha sana po. Kaya nga ipinakikita ko na si Ginoong Soriano na pinututulan niya ako, hindi ako otoridad. Otoridad po sa anong sentido? Dahil ako po ay tinuruan ng mga apostol. At yung mga apostol na yung mga tinuruan, meron silang dire-diretso o tumatakbong institusyon. Meron silang tumatakbong tinatawag na paaralan o yung pagtuturo mula kay Kristo nagturo. Ang tawag doon to, kuleyo na ro. Sa salitang Ingles, college. Sa salitang Tagalog, institusyon o samahan. Kaya si Kristo, nung magtatag na iglesia, may samahan na siya. Sa Ingles, may kuleyo siya. Kaya ang naintindihan palang kuleyo ni Mr. Soriano, yung kuleyo, yung sa eskwelahan, eh, napakababa po ng pagkakaalam ni Ginoong Soriano doon sa kuleyo. Kaya siguro po, unti-unti niya nang matatanggap. Ngayon, nung tanongin ko po siya kanina, na mapalad ba sa ayon ba sa iyo ang pagbabasa ng kapalaran ng pagbabasa ay para sa lahat ng tao? Sagot niya, oo, para sa lahat ng tao. E pangalawang tanong, binuweltahan ko. Kita-kita naman ninyo, may kasabihan, ang isda na huli sa bibig. Yung unang kapalaran niya para sa lahat ng tao, bilis na sagot, oo. E paano ngayon kung hindi marunong bumasa at sumulat, tuturuan daw. O, hindi na pala sa pagbabasa. Ano na yan? Tahimik! O, pagkatapos, nagpalusot. Nagpalusot ngayon si Ginoong Soriano. Tuturuan na niya. Paano ngayon? Di makikinig. Paano kung bigay? Meron daw senyas na sign language. Pagdating sa Biblia, wala no. Kala ko ba lahat na sasabihin ni Ginoong Soriano nasa Biblia? Ngayon, wala po tayong pagtatalo. Kung pinakita lang ni Ginoong Soriano na siya pagkatapos niyang magbasa ng Biblia, sino ang magtuturo sa kanya ng pagbabasa ng Biblia? Kaya nga sabi ko, ang tutol niya yung pamahalaan natin at saka ang Biblia pinaglalaban, hindi po, binakikita ko lang sa inyo, hindi po magiging ganap na otoridad ng isang tao kung hindi manggagaling o
tuturuan o mag-aaral doon sa pinagmulan. Katulad ng mga apostol. Hindi po tayo matututo ng mga aral ni Kristo kung hindi manggagaling doon sa turo na nagsimula sa Jerusalem. Kaya nga, sana sa pagtindig ni Ginoong Soriano, ipakita niya mamaya. Alam mo niya, may nagturo sa akin. Yung nagturo sa akin, nanggaling sa ganito. At yung nanggaling sa ganito, sa atras, babaybayin natin hanggang sa panahon ng mga apostol. Katulad ko, tinuruan ako ng pare, kaya pinakikita ko rito. Tinuruan ako ng pare, yung pare, tinuruan ng isang pare hanggang sa katapusan. At pagkatapos, yung daw iglesia na itinatag ni Kristo, pagkatapos ng mga apostol, ipapasok. Kaya, pagpasok po ba, liwanagin ninyo, Ginoong Soriano sa pagtindig nyo, yung bang iglesia ang itinatag ni Kristo na wala na. Ang iglesia ang itinatag ni Kristo, hanggang ang tao'y tao, naroon siya. Kaya nga ang pangako niya, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang iglesia ang itinatag ni Kristo, mananatili habang ang mundo'y mundo, habang ang tao'y tao, hindi po mawawala. Kaya ang pagtuturo sa loob ng iglesia ang itinatag ni Kristo, hindi mawawala. Ngayon, para magkaroon ng pagkakataon si Mr. Soriano na siya may otoridad, binasa yung mapalad na bumabasa. Ang tanong, sino ang babasa? Yung membro ng iglesia o yung nasa labas ng iglesia? Natural, saan niya binasa? Ang binasa niya, nasa Apokalipsis. Sino sumulat ng Apokalipsis? Si Apostol Juan. Sino po ang sinulatan ni Apostol Juan? Alam po ba ninyo kung sino? Ang sinulatan ni Apostol Juan, mga membro ng iglesia. Kaya ang babasa ng Biblia o ng Juan, miyembro ng iglesia. Siya, nung babasahin na, miyembro na ba siya ng iglesia? Wala, nasa labas pa siya ng iglesia, binasa niya. Di kaya, nagkaroon ng ibang interpretasyon. Kaya ang babasa po ng Biblia, miyembro ng iglesia. Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Kaya ang ginawa ni Mr. Soriano sa kanyang pagtindig dito, tunog system, puro tunog. Yung tunog, akala ninyo, yung tinatawag na fallacy. Alam po ba ninyo yung salitang fallacy? Ang fallacy, error in reasoning. Pero pag pinakinggan nyo, parang tama. Parang tama, pero in reality, mali. Bigyan ko kayo ng isang example na fallacy. Kapag umuulan, itong terrace o rooftop nababasa. Kaya, fallacy to ha, kaya pag hindi umulan, hindi mababasa. Tama po ba? Tama po ba? Tama raw, may nagsasabing tama. Mali po, fallacy. Fallacy. Bakit ko sinabing fallacy? Yan po ang isang fallacy na kapag umuulan, nababasa ang terrace. Kaya pag hindi na umulan, hindi mababasa. Ang sabi ng iba, tama. Mali po, fallacy yun. Yun ang ginawa ni Mr. Soriano. Fallacy. Sa pandinig, akala nyo, tama. Pwede ba hindi mabasa ito kung bubuhusan natin ng tubig kahit na hindi umulan? Ganon ang sinasabi ko. Na ang paliwanag ni Ginoong Soriano, puro fallacy. Na sinasabi, ang Diyos anya ganito, ang Diyos anya ganito. Binasa niya sa Biblia. Pag binasa sa Biblia, wala po pagtutol. Hindi po tututulan ng kahit na sino. Ang tututulan po lang natin dyan, yung pong unawa niya sa Biblia. Kaya ang kita nyo nung nagbasa ako kanina, ang sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Habang ang taon-taon, nandiyan si Kristo. Habang ang mundo'y mundo, nandiyan si Kristo. Hindi niya natutulan. At hindi rin niya natutulan na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, lumaganap. Sapagkat ang Iglesia na itinatag ni Kristo, laganap. Siya, laganap ba yun sa kanya? Laganap yung iba't ibang interpretasyon na tulad niya na nagpapaliwanag na mapalad ang bumabasa. Kung lahat ng, kaya nga alam po ba ninyo, kauna-unang tumalikod sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, si Martin Lutero, para sa kaalaman ng mga Katolikong nandito. Si Martin Lutero po, yan ang kauna-unang tumutol na anong sinabi niya? The Bible is subject to private interpretation. Ang Biblia niya ay unawain sa sariling unawa. Ang Biblia niya interpretayin sa sariling interpretasyon. Kaya, nagkaroon siya ng tinatawag na grupo. Kung tawagin yan, Lutheran. Pero nang dahil na ang doktrina niya unawain ng Biblia sa sariling unawa, nagkaroon ng iba't ibang unawa, tumalikod sa kanya. Nagkaroon ng tinatawag na Anglican nung sa pamumuno ni Henry VIII. Nagkaroon ng iba't ibang sekta ng pananampalataya, Orthodox. Nandiyan niya sila, Ellen G. White, iba't ibang klaseng pananampalataya dahil ang doktrina unawain sa sarili. Kaya ito si Ginoong Soriano, kung susundin po natin ang kanyang doktrina, malamang ang mga kasama niya sa pananampalataya magkakaroon ng panibagong doktrina. Basta sinabi niya na may personal daw ako.
Hindi po ako nang may personal. Sino po ba nakataya rito? Ang nakataya rito, kaming dalawa, ang mag-uusap, yung tema niya at saka tema ko. Si Mr. Soriano ba, pinersonal ko ng kanyang mga kapintasan? Hindi ko siya pinipintasan. Ang aking tinututulan, yung kanyang tinitindigan dito. Yan ang tema, hindi ako lumalabas sa tema. Malabas si Mr. Soriano nga ang lumalabas sa tema eh. Ano yung paglabas niya sa tema? Eh hindi niya maipakita kung sino nagtatag ng iglesia niya eh. Ang ginawa niya, binasa niya yung tunay na iglesia. Alam po ba ninyo, ang pagbabasa ng Biblia, mababasa niyo tunay na iglesia. Pero yung patunayan niyo kami yan, yung binasa, ay mahirap yan, yan ang problema. Yan ang problema, madaling magbasa. Lahat ng babasahin dito, tunay po. Tunay ang mababasa po natin. Pero yung magpatunay, sa iglesyang binasa niya na kami kaugnay dito. Yun ang problema ni Mr. Soriano. Kaya hanggang kanina sa kanyang 20 minutos sa pagtatayo, eh hindi niya naitindig yung iglesia kinaaniban niya. At hindi niya rin magiba yung iglesia kinaaniban ko na pinatutunayan ng kasaysayan. Na ang kasaysayan ay sinulat ng mga hindi katoliko. Sino po gumawa ng Encyclopedia Britannica? Mga British, mga Briton, na lahat ito'y puro protestante, mga rebelde ng simbahan katoliko. Puro lumalaban, pero ang kasaysayan, nananatiling kasaysayan. Eh gusto yata mangyari ni Ginoong Soriano, huwag tayong pumunta sa kasaysayan. At sinasabi niya, kasaysayan daw. Sa ganitong pecha, meron daw yung saksi daw sa Balintawa, kung di ako nagkakamali. Dalawa daw yung pecha. Eh sa sigaw ng Balintawa. Eh sana mapakita naman siya, na naglaban yung binuksan kong tema, yung binuksan kong encyclopedia. Dapat, kung sinasabi niya, sa sigaw ng Balintawa, eh meron dalawang pecha, eh di sana magpakita siya ng panibagong kasaysayan na ang Iglesia Katolika hindi nanggaling sa Jerusalem, hindi nanggaling sa mga apostol. Eh kaso hanggang ngayon hindi pinakikita eh. Sana inaasahan ko sa ikalawang tindig ni Ginoong Soriano, eh pakikita niya na ngayong kanyang inaaniban tunay. Ngayon, binasa niya yung Timoteo. Hindi ko na rin po babasahin dahil wasting time lang po. Talastas ng Espiritu Santo na sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya nga, marami akong tanong sa kanya. Alam kong hindi sasagot. Kaya ipaliliwanag ko. Sa talata po ng Biblia, makikita po natin kung uunawain ninyo, ang magbabawal po ng pag-aasawa, ang mga pare. Mga pare, sabi nga, mga pare ang magbabawal. Pero kung babasahin nyo rito sa talata ng Biblia, ang magbabawal ng pag-aasawa, yung mga mangangaral. Ayon sa kanya, mga pare daw. Eh, yung ba nakasulat sa talata? 3 minutes. Yung ba nakasulat? Ang nakalagay po sa talata, hayag na sinasabi ng Espiritu Santo na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Sino tatalikod? Yung iba. Iba tatalikod at makikinig sa Espiritong mapanghikayat na ipagbabawal ng pag-aasawa. Kaya ang tanong, kayo po ba pinagbawalan ng pare na huwag mag-asawa? Eh wala namang pare nagbabawal na huwag mag-asawa. Sa katunayan, araw-araw pumunta kayo sa simbahan, araw-araw may kinakasalang pare. Oh, pinagbawalan ba kayo ng pare na mag-asawa? Ang nakalagay sa talata ng Biblia, ang magbabawal ng pag-aasawa, mga mangangaral. Oh, ang sa posisyon ng simbahan katoliko, ang mangangaral, ang mga pare, nagbawal ba mga pare? Hindi po. At ipinag-uutos na lumayo sa Lamangkati. Ano ba yung Lamangkati? Lahat ng wala sa dagat, pag nandito sa lupa, Lamangkati. Ano ba yung Lamangkati? Mga karne. Ano pa mga karne? Ewan ko kung si Mr. Soriano kumakain ng dugo. At kung hindi kumakain ng dugo to, isa na siya sa nagbabawal ng pagkain ng dugo. Why naman kati yan? Kaya po, sinasabi ko, mga kasama, ikalawang tindig na ni Ginoong Soriano, ipakita niya na yung iglesia, babasahin niya, kaugnay siya sa binasa niya. Siya ang kaugnay doon. Eh, ang nangyayari, magdodoktrina, kahit na sino pwede magdoktrina, magbabasa at magbibigay ng interpretasyon. Kaya nga ang Biblia, hindi pwede unawain sa sariling interpretasyon. Ang magpapaliwanag niyan, yung nanggaling sa asosasyon o kuleyo, sa kasila, kuleyo ng mga apostol. 25 seconds. Remaining. Sige na, wait na. Nire-wave niya. Nire-wave na po ni Mr. Pulon. Roy na. Pwede na po magkaroon. Kapatid na... Ano pa? Salamat po, Mr. Mabuhay.
Kapatid na Froilan, sabi mo kanina, yung senyas wala sa Biblia. Pag wala ba sa Biblia, hindi na totoo. Walang posisyon. Ang lahat po, hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Sinasagot ko. Sa mga tweed, hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Pero yung nasa Biblia, tiyak na katotohanan yun. Opo. Tinatanggap ko po. Ngayon, susunod na tanong, kung hindi pwedeng makinig, hindi ba pwedeng gamitan ng sign language? Wala pong pagtutol. Pwede. O, bakit tinututulan mo kanina yung sinasabi ko? Ang tinututulan ko, Sabi mo, wala sa Biblia. Ang tinututulan ko, yung utilization nyo. Sabi mo- Kung senyas man kayo, kung ang senyas nyo, hindi galing sa kakuleyo ng apostol, bali wala Sabi mo, wala sa Biblia, kaya tinututulan mo. Ngayon, inaamin mo na hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Katotohanan ba na pinakikinabangan yung sign language? Pinakikinabangan. Ayun. Nasa Biblia ba yung sign language? Yung salitang sign language, wala. Wala sa Biblia. Yung salita, Yung salita, Sign language, wala. Hindi, wala. Palagay mo, wala. Ano? Ang tanong ko ngayon susunod, kung wala sa Biblia, pero katotohanan yon. na alin? Yung sign language. Ay, natural. Yun. Sa makatwid, kahit hindi marunong makinig at walang pakinig, may tenga man eh, bingi, po pwede rin na makarating ang kaligtasan sa kanya sa magitan ng sign language. Kasagot ako. Sige. Alam po ninyo, Mr. Soriano, nawawala tayo sa tema eh. Sabi mo kanina yun, nasa tema yun. Nasa Pasagutin niyo muna ako. Pasagutin niyo, huwag kayong maingay. Sabi mo kanina yan eh, you are under cross. Remember, in a discussion, whatever you have uttered is subject to cross-examination. Tama po ito. Hindi ko po, pakinggan po ninyo, tungkol po doon sa pagsisenya, tinatanggap ko na tama. Ang hindi ko tinatanggap, yung senya na hindi manggagaling sa kolehiyo ng apostol. Yun ang tinututulan ko. Ang sabi mo kanina, uulitin ko yung salita mo, verbatim, ano? Walang senya sa Biblia. Sabi mo kasi eh. Walang senya sa Biblia. Talagang wala naman eh. Eh kung mabasa ko sa Biblia may senya, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Sasahin mo, Ha? Kung mabasa ko, tatanggapin mo, nanloloko ka. hindi. Sabi mo, walang senya sa Biblia. Mr. Moderator, babasahin ko, paaminin nyo lang. Ang tanong ko sa inyo, hindi, ginawang Soriano, medyo, pwede mo ba akong, kasi in fairness naman po sa kabila, nilalaban nila yung, ano nila eh, yung, patay ng oras. Nilalaban niya yung side nila eh, no? Kung sasabihin natin niloloko, medyo hindi mo maganda sa tenga. Kaya kung sabihin natin, tatanggapin mo ba na nagkamali ka ng salita kung mababasa sa Biblia? Palagay ko, mas magandang... Kasi po, ganito eh, pwede po yun. Napakaganda ng Mr. Moderator. Pero yung salita niyang wala sa Biblia ang senyas, categorical yon. As if na buong Biblia, alam niya. Ngayon, kung sinabi niya lang na wala akong nabasang senya sa Biblia, pwede. Pero nung sabihin niya, walang senya sa Biblia, eh, ibig sabihin, lalos niya ang buong Biblia, alam niya. Panluloko yun pag sinabi mo, meron naman pala. Sasagot ako. Kaya nga kung makikinig lang po, ang mahirap sa atin, hindi po kayo nakikinig sa sinasabi. Huwag mo anahin yung mga tao, tayong dalawa. Ang sinasabi ko, yung sign language, wala. Yung lingwahe ng senyas. Nung sabihin mo ba, sign language o senyas? Di ba sinabi mo kanina, sign language, kaya nga doon ako pumupunto. Kasalukuyan ka nagpapaliwanag. Hindi, sandali lang. Sabi mo, i-roll back natin ang tape. Sabi mo, walang senyas sa Biblia. Sabi mo. Gusto mo i-roll back natin ang tape? Gusto mo i-roll back natin ang tape? Sandali lang po. Si Mr. Soriano patuloy na nagtatanong sa akin, pero yung time naman nakaputo. Hindi! Dapat lang dapat lang patayin to. Eh, sumasagot ang patanong eh. Hindi, Suma, hindi, kasi nagpapaliwanag din ako, kaya dapat time out muna. Ngayon, pag ready na lahat, go tayo. Oh. Eh, bilang pa ako, Mr. Moderator. Ganito na lang ako. Kasi ang alam ko, pag siya may meaning, ano? May meaning. Kasi moderator ako, kaya maigalang din naman ako, no? Pag sinabing siya hindi man magsalita, may meaning. So, pero masakit naman yung sabing niloloko mo tao. Pwede nating sabihin, nagkamali ka ng ano mo, ng salita mo. Tatanggapin niyo ba na nagkamali kayo kung sakaling may mabadang merong siya sa Biblia? sagot ako. Ako, naparito kami. Kailan lang kung doktrina pag-uusapan, hindi ako magkakamali. Pagdating sa doktrina namin. Ngayon, kung ang tatanungin sa akin, sign language, wala po sa Biblia. Senyas, may mababasa ka talaga dyan, mga senyas eh.
Sinagot ako, papatakboy nyo na. Sige, tatakboy na yan. Hindi pinatatakboy. Ganoon sa ano, medyo sayang mga oras nyo. Ibahin nyo naman ang tanong kung pwede. Ayaw nyo lang ganyan eh. Pagkaho lahat ng gusto niya, Mr. Moderator, Isa na lang po. Isa na lang po. Ako na lang po. Pagbigyan nyo kung pwede. Sige po, sige po. Ayan, in fairness, para makadali ako na Your Honor. Alam niyo, ganito. Sabi niya kasi kanina yung Senyas wala sa Biblia, kaya ako inusig dun eh. Lilipat ako ng tanong dahil sa moderator. Sabi niya, sino ba ang babasa ng Biblia? Mga miyembro ng iglesia. Pag hindi miyembro ng iglesia, hindi dapat bumasa ng Biblia. Sabi niya, inuulit mo bang aminin ngayon niya, kapatid? Oh, ito ang sagot po. Ang sulat po ng mga apostol, referido sa mga sumasampalataya, hindi para sa hindi sumasampalataya. Ayon, kabakatwid, noong bang panahon na isinulat ito ng mga apostol, sumasampalataya ka na ba o hindi pa? Nung isulat po ng mga apostol, hindi pa ako tao ron. O, hindi ka ba sumasampalataya? Hindi pa ako tao noon. Hindi ka ba sumasampalataya? Hindi pa nga ako tao. Paano ako makakasampalataya? Kapit, kung hindi ka ba sumasampalataya, ba't binabasa mo ngayon? Oh, membro na ako ng Katoliko, ng Iglesia. Kinalipan ko. Ano yan? Membro na ako. Yan ang fallacy. Ulitin ko ang tanong. Sabi mo, ang sulat sa Biblia isinulat para sa miyembro ng iglesia. Therefore, may miyembro na ang iglesia noon at sila dahil ng pagkakasulat. Yung hindi pa miyembro, hindi kasali. Natural. Miyembro ka naman noon o hindi pa? Ako po, kaya ako bumasa ng Biblia dahil miyembro na ako ng Iglesia na itinatag ni Kristo na nanggaling sa Jerusalem. Hindi yun ang tanong hindi ko pala eh. naiintindihan. Hindi yung tanong ko. Hindi, naiintindihan ko. Ikaw lang hindi nakakaintindi sa sinabi mo eh. Kaya nga kinocross-examine kita eh. Sabi mo, sumulat si Juan para sa mga miyembro ng iglesia. Ang hindi miyembro ng iglesia, hindi pwedeng magbasa dahil hindi rin lang maiintindihan yun ang sabi mo. Ang tanong ko nga sa'yo, kayo ba lahat sa St. Peter's Men's Society, nung isulat yun, miyembro na ba kayo? Nung isulat po, hindi pa kami Oh, mga tao. may karapatan ka bang bumasa o wala? Meron, dahil miyembro na kami ng Iglesia bago namin binasa. Nung bang basahin mo, miyembro ka na ng iglesia o hindi Miyembro pa? na. Nung bang yung papay bumasa, miyembro na ng iglesia? Miyembro. Hindi pa. Paano naging miyembro ang papa? Humalili. Ha? Sa mga apostol. Ano, no? Humalili, ang mga papa. Humalili o inihalili? Humalili, sila Humalili. humalili. Oh, salamat. Tinatanggap mo sila humalili. Hindi nila inihalili, ha? Susunod na tanong ko. Humalili. Kung mabasa ko. Pareho yan. Pareho. Pabayaan natin. Pareho lang. Ngayon, susunod na tanong ko. Kung mabasa ko na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang Biblia, tatanggapin mo, mali ka. Okay, eto sagot. Ang Biblia po, ang babasa, miyembro. Pero ang kaligtasan, para sa Biblia, para sa lahat ng tao. Ang tanong ko nga sa'yo, hindi mo tanong ko ano sa'yo. Hindi na sagot ko eh. Hindi na my question. Ayaw mo ba no, Mr. Soriano? Yung tanong mo, Hindi pinangungunahan yun ka ang na tanong sagutin. ko eh. Hindi yun ang tanong ko ito. Sabi mo, papatayin mo na. Okay, pakiulit nyo yung tanong nyo. Sandali lang, hindi tumatakbo oras. Nagsasalita yung moderator, kaya inaas. Pagkaano sa ng tawa ko, parang ano sa, Sandali lang, oh. Alam po ninyo, kanina, maliwanag po na ang oras ko nung ako'y nagtatanong. Kung tatahimik lang kayo, magiging maganda pag-uusap namin. Kung tatahimik lang kayo, ayaw, at sana, kita hindi tumatakbo, no? At sana, makikita naman ninyo, pagkatapos sana nitong usapan namin ni Ginoong Soriano, kami naman ang iimbita sa kanya sa St. Peter. Makikita niyo kung paano namin galangin si Ginoong Soriano kapag nagtatanong. Wala namang hindi gumagalang sa'yo, pero for your information, ang ating Catholic visitors dito is 480. Dito. Puro Katoliko yan eh. Karamihan dyan eh. Ang member namin nasa baba na nga eh. Gusto mong bumaba. Ang members nandoon. Mga assistants ko lang nandito. Bakit mo inaawa ng mga ano? Huwag mo awagin ng mga ano. Tanungin mo sa kanila kung di sila Catholic ko. Tanungin mo sa kanila. Sino ang mga Katoliko sa inyo? Hindi lang siguro naliliwanagan sa paliwanag mo kaya gano'n. Alam po ninyo, kung talagang Katoliko po kayo, yung pong hindi tumaas, wala pang 1% yung po ang Katoliko. Hindi po ganyan ang asa ng Katoliko. may mga, Ano yun? May mga ribo. Ngayon, iwan na natin dyan. Anyway, kung pwede naman eh. pwede lang magtanong.
magtanong siya, andali lang. O magtanong na lang po kayo, Ginoong Soriano. Ito, susunod kong tanong. Kapatid, kung mabasa ko ba sa Biblia, na ang Biblia ay hindi lamang para sa mga miyembro ng iglesia, tatanggapin mo, mali yung sinabi mo. Ang maliwanag naman ang sagot ko. Ang babasa, mali ang tanong eh. Ang posisyon ko, ang pagbasa ng Biblia para sa miyembro. Pero ang mensahe ng Biblia para sa lahat. Kung mabasa ko na kahit hindi miyembro, may pahintulot ang Diyos bumasa ng Biblia, papayag ka na ikaw ay nagkamali. Pero hindi sa interpretasyon. Pero hindi sa interpretasyon. Kasi kapatid, Hindi pwede magpaliwanag, hindi sa paliwanag. Basahin man, walang paliwanag. Hindi paliwanag, basa ang pinag-uusapan. Okay, magbasa. Huwag mong lalong pa-intricating eh. Pinagugulo mo lang. Ang tanong ko mali, simple. Sabi mo, ang babasa. Hindi, gano'n, kasi kailangan pa nagsalita tayo, 100% alam natin at tama yung sinasabi natin. So, pagka nagkaroon ng cross-examination, 100% kaya natin sagutin ng oo o hindi. Kailangan gano'n. Hindi ako. Sagot ako. Maging kayo man, pwede kayo magtanong saan yung ganun din. Kailangan yes or no. Kailangan 100% tama. Ang alam po ninyo, ang katanungan simple. Simple ang sagot ko eh. Ang babasa ng Biblia, miyembro ng iglesia, nang nagkakaintindihan kami na ang magbibigay ng interpretasyon, yung miyembro. Kanina pa kami nagtatalo dun eh. Okay, Tungkol sa interpretasyon. okay na, Pero ang pagbasa, walang usapan para sa dyan. lahat. Ito usapan. Ang tanong ko maliwanag. Sabi mo, ang babasa miyembro. Kung mabasa ko, kahit hindi miyembro, pinababasa ng Diyos, tatanggapin mo, mali ka. Pero hindi magbibigay ng interpretasyon. Babasa nga eh. Tama po ang ano. Tama po ang tanong. Tama ang tanong. Ang sagot ko naman, maliwanag eh. Kung babasa lang, walang problema. Ang pagbibigay ng interpretasyon, ang hindi pwede. Bakit sinabi mo kanina na pag ang babasa ay hindi miyembro, eh hindi pwede? Magbibigay ng interpretasyon. Walang interpretation Ayun, na sinasabi. ayun. Gusto mo, i-roll natin ang tape? I-roll natin ang tape. Gusto mo, kaibigan? Sinabi mo Ako ang nagsasalita. Ito. Ako ang may karapatan ng paliwanag. Ako, Sandali lang. ako yan. Ako ang may karapatan. Patayin mo na. Patayin mo na. Ganun ba? Patayin mo na. Patayin ba? Patayin mo na. Patayin. Kasi, masasaya yung oras na yun na tinatanong ng isa. Kailangan mo sagot yun. Oo. Kasi ganito, pag nagsalita kang aso, kailangan sigurado kang aso yung sinasabi mo. Hindi na pwedeng pusa. Kaya tinatanong ka, sagutin mo rin. Ito sagot. O ito, kanina pa ako sumasagot. Yes or no na lang. Ang pagbabasa ng Biblia, ito po, ulitin ko, babasahin ng membro ng iglesia at ang magpapaliwanag, membro ng iglesia. Ngayon, kung ang tagalabas, pwede bumasa, pero walang karapatan magpaliwanag. Tama ka, Tuwed. Binabawi mo na yung sinabi mo. Wala akong binabawi. Wala. Hindi pa tapos ang tanong ko. Sandali. Mga Tuwed, Wala na binabawi tayo mo. Sandali, wag mo akong gulo. Alisin mo. Binabawi mo na yung sinabi mo kanina. Wala Hindi akong miyembro. binabawi. Hindi dapat bumaba. Wala akong binabawi. Wala akong binabawi. Wala akong binabawi. Kahit ay balik. Ako magpapaliwanag. Posisyon ko yan eh. Ito, ganito ho. Ito, no, kayo, mga witness kayo sa usapan na to. Payag ba kayo na ang date i-roll back? Oh, payag kayo. Kahit na i-roll back, ganun at ganun isasagot ko. Walang problema. Walang pag-asa. Anong problema dyan? Ako magpapaliwanag. Walang pag-asa. Mr. Moderator, huwag na natin i-roll back. Ako na ang mag-roll back. Sige. Para mag-time consuming. Excuse me. Excuse me. Tatanong. Ha? 10 minutes na. Meron na po. 5 minutes up na po. Sino na ngayon? Ako na. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit.
Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.